Lahat. Maligayang pagdating sa seremonya ng pagpirma para sa Xiao Group. Ngayong, ay namana na ni Ji Xiao, ang trilyong dolyar na yaman ng Xiao Group. Si Chairman Xiao, ay may karapat-dapat ng kahalili. Mapalad talaga si Chairman Xiao. 3 taon pa lang sa kumpanya si Ji Xiao. At napakalaki na ng naabot niya. Karagdagang pagbati ang nararapat. Bata pa't matagumpay na si Ji Xiao. Talagang, tunay na anak ni Chairman Xiao. Naway mas lalo ka pang umangat. Salamat. Ji Xiao, alam na ng lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng, ang muling pagsasama ninyo ng chairman. Gusto nilang lahat na makipagkita sa iyo. Paano mo gusto itong asikasuhin? Tanggihan mo sila. Gusto kong bumalik sa probinsya. Nauunawaan ko. Tatay. Malapit na ang Mid-Autumn Festival. Gusto kong bumalik sa probinsya para magdala ng regalo sa mga biyenan ko. Magandang pagkakataon din ito para isama pabalik sina Aman at Yao Yao. Panahon na para bumalik. Ito ang aming imbitasyon. Sa charity gala ng Xiao Group mamayang gabi. Nandoon ang lahat ng makapangyarihan at elite. Ito ay tanda ng aking pasasalamat sa biyenan mo. Sa pag-aalaga sa iyo. Sa lahat ng mga taong ito. Tatay. Napakamahal ng regalong ito. Ako. Sisiguraduhin kong makarating ito sa kanya. Iiwan na kita. May iba pa akong bisitang aasikasuhin. CJ. Sa 3 taon mula nang magkita kami ng tatay ko, abala ako sa mga gawain ng grupo. Iniisip ko kung kumusta na sina Yao Yao at Aman. Sa ngayon, Yao Yao. Sa Mid-Autumn Festival na ito, pag uwi ko, hindi na ako, ang dukha at walang kwentang manugang noon. Hayop ka. Walang kwenta tulad ng tatay mong pabaya. Tuturuan kitang maging sekim. Papatayin kita. Ma, alam ni Aman na nagkamali siya. Huwag mo na siyang paluin. Ikaw, walang kwenta. Tingnan mo ang mga ate mo. Nag-asawa sila ng tagabayan. Na iginagalang at may impluensya. Tapos tingnan mo naman ang sarili mo. Anong klaseng lalaki ang napangasawa mo? Ang tagal na niyang hindi umuwi. Malamang patay na yan sa labas. Tumigil ka sa pag-iyak. Manahimik ka. Magluto ka na. Nakakaabala ka. Naghihintay kumain ang kapatid mo at bayaw mo. Malalaman mo ang mangyayari. Huwag kang umiyak, ma. Hindi nakakain ng karne si Aman. Maligayang pista ng gitnang tag-araw. Maligayang pista ng gitnang tag-araw. Pagsasama-sama ng pamilya. Ha ha ha. Narito na ang panganay na manugang. Bilang isang pinuno, dumating na ang panganay na manugang. Tatay. Oo. Dalhin mo rito. Nanay, tatay, tingnan mo ang dala ng panganay mong manugang para sa iyo. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking isda? Haha. Maligayang pista ng gitnang tag-araw. Naway pagpalain kayong dalawa. Ng kasaganaan sa bawat taon. Ay, hahaha. Marami para sa lahat. Ha ha ha. Lolo, lola. Nako, aking apo, hayaan mong masilayan ka ng iyong lola. Pasok na kayo. Ngayon, niluto ko ang lahat ng paborito ninyong ulam. Tara na, tara na. Ha ha ha. Narito na ang pangalawang manugang. Ang boss, narito na rin ang pangalawang manugang. Ha 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 ha. Tatay, ang gintong pagong na ito ay magbabantay sa tahanan. Magdudulot ng malaking kayamanan. Naway pagpalain kayo ng inyong manugang, ng kasaganaan at kapalaran, at mabuting kalusugan. Tatay, ang pagong na ito ay napakamasustansya. Ang pagdating mo pa lang, ay nagpapasaya na sa amin. Ng iyong nanay. Sige, sige, pasok na kayo. Oo, pasok ka. Tara na. Mangwang. Bakit wala pang regalo, ang manugang nakasama sa bahay? Ng pangatlo mong anak? Huwag mo nang banggitin yun. Wala akong ganoong, manugang na walang kwenta. Kung hindi siya uuwi, hayaan mo na, buti nga. Eksakto. Kahit ang aso ay alam, magwagayway ng buntot para sa kanyang amo. Ang walang kwentang yun. Siya'y walang iba kundi isang walang utang na loob. Ang aming pamilyang Wang ay dapat ituring siyang patay na sa labas. Ginoong Xiao. Ang imbitasyon na ito ay ang tiket mo sa salo-salo ng pamilya Xiao. Lahat ng mga socialite ay gustong-gusto makakuha ng isa. Sigurado ka bang gusto mong ibigay ito sa tatay mo? 3 taon akong nawala. Salamat sa tatay at nanay ko, sa pag-aalaga sa Yao Yao at Aman. Ang imbitasyon na ito ay angkop na regalo para sa kanila. Ha ha ha. May nakita ako sa jewelry store dati. Napakamura nila. Yao Yao. Kapag mag-asawa ka, dapat kang maging mapagmasid. Mag-asawa ng may kapangyarihan at impluensya, para ikaw lang ang magpapahinga. Pero kung walang kwenta ang mapapangasawa mo, magiging alila ka lang ng buong pamilya. Hey hey hey. Eldest sister, second sister. Giants.
Mabuting tao siya. HMPH. Third sister. Yang asawa mo na nakikitira, hindi umuwi sa mga taong ito. Baka hindi nakapag-ipon. Hindi na nahiya umuwi, tama? Oo, third sister. Ibig kong sabihin, nanay at tatay, ang nagpapakain at nagbibigay ng tirahan sa'yo. Sige, bahala na. Pero ang walang kwentang asawa mo hindi umuwi. At, ikaw, ay nagdala ng isang pabigat? Ano ba ang iniisip mo? Ano ang makukuha mo? Ano pa kaya? Gusto niya sa walang kwenta, walang pera. Ha ha ha. Ginoong Xiao, sigurado ka bang hindi mo gusto kami ang maghatid sa'yo sa bahay? Hindi na kailangan. Sa bahay ng tatay ko ngayon, huwag na tayong mag-ingay. Umuwi na kayo. Opo, sir. Elenan. Mami! Mami, talagang iniwan ba tayo ni Daddy? Hindi. Amen. Ang tatay mo, hindi kayo iniwan. Hindi lang siya nakapag-ipon. Hindi na nahiya umuwi. Say, huwag mong sabihin yan. Paano kung ang tatay niya ay nagkaproblema at namatay sa daan? Ha ha ha. Aman. Honey, nandito na ako. Tay! Ay, laki na ng aman natin. Namiss mo ba ang tatay mo? Oo. Xiao Chance, putang ina mo. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Akala ko ba, may nangyari sa'yo? Xiao Tians. Nagpasya ka ring umuwi? Biyanan. Salamat sa pag-aalaga. Kay Aman at Minyaw nitong mga nakaraang taon. Ngayong may Mid-Autumn Festival, may dala akong mga regalo para sa inyo. Regalo. Itago mo na lang yan para sa sarili mo. Isang hamak na manugang na nakatira sa bahay. Anong magandang bagay ang maibibigay mo? Biyanan, alam kong galit ka sa akin dahil sa pag-alis ko. Kaya nga ako bumalik para bumawi sa pagkawala ko. Bumawi? Sa ano? Ang bulsa mo. Mas walang laman pa kaysa sa mukha mo. Ang lakas ng loob mo. Oo, bayaw. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka ikaw ang mapahiya. Bayaw, sabihin mo nga nitong mga nakaraang taon, sa labas, magkano kaya ang naipon mo? Sigurado akong ang pamasahe mo pa uwi. Ay hiniram mo lang, di ba? Hahaha. Mga bayaw, hindi ba kayo nag-overtime na? Ano? Nasaktan ba namin ang pride mo? O nataman ba ang sikmura mo? Isang hamak na manggagawa, nag-aastang may regalo. Tingnan niyo ang mga mukha ng kapatid ko at ng iba pa. Noong mga taong wala ako, sina Aman at Yaoyao, hirap na hirap, di ba? Aman, sabihin mo sa tatay mo, noong wala ako, may nambuli ba sa'yo? Aman, huwag kang magsasalita. Oo, pinapagluto nila si Mama at hindi nila pinapakain si Aman pa sa hapagkainan. Mga hipag, mga bayaw. Itinuring ko kayong pamilya, at ganito ang trato ninyo sa akin, sa asawa at anak ko. Ang kapal ng mukha mo, isang manugang na nakatira sa bahay. Ang pamilya namin. Ang nagpapakain at nagpapabahay sa'yo. Malaking utang na loob na yon. Xiao Tians, ang mga bayaw mo, ay pawang, respetadong tao sa bayan. Ano ka? Anong karapatan mong magsabing pamilya? Tama ka, hindi ako karapat-dapat. Kayo ang hindi karapat-dapat na maging pamilya ko. Ikaw. Hahaha. Naku naman. Xiao Tians, tumingin ka nga sa sarili mo. Tingnan mo ang sarili mong kalunos-lunos na estado. Tapos kami pa ang hindi karapat-dapat? Oo nga, tama. Isa ka lang. Pulubing walang-wala. At may lakas ka pa ng loob na magsalita tungkol sa regalo? Halika, nasaan ang mga regalo mo? Ipakita mo, tingnan natin, di ba? Huwag mong sabihin, nakapulot ka lang ng basura sa kalsada. Hoy, posible yan. Dilat na dilat ang mga mata nyo, at tumingin kayong mabuti. Ha ha ha, hala. Regalo ang tawag mo dito? Isang pirasong papel lang? Ganun ba ka-desperado sa pera? Ha? Kung wala kang pera, sabihin mo na lang. Huwag kang magpahiya dito. Hoy, Ale, bantayan mo ang salita mo. Wala lang talagang pera ang bayaw natin dito. Ayos lang, Tians. Sige na. Ikaw, lumuhad ka, at tahulin mo ako. Lahat ng perang ito ay para sa'yo. Ha ha ha. Dilat na dilat ang mga mata mo, tingnan mong mabuti. Ano to? Piraso pa rin ang papel. Ano yung magarbong gintong gilid? PFFT. Gintong gilid, siguro nababaliw na siya.
Malamang tumakbo lang yan sa tindahan sa kanto. At pinrint ang card na to ng ilang piso lang. Nakakahiya naman. Science, Mid-Autumn Festival ngayon. Ito lang ang ibibigay mo. Isang kapirasong papel, gusto mo bang ipahiya ang mga magulang natin? Xiao Tians, nagdala ka ng walang kwentang papel. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Xiao Tians. Ano ba ang nagawa ng pamilya nating Wang para magkaroon nito? Para magtapos sa isang walang kwentang lalaki tulad mo? Bakit hindi ka nalang namatay sa labas? Chance, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Papa, Yaw, aman. Ayos lang ako. Biyanan, dahil iginagalang kita bilang ina ni Menyaw, mas mabuti pang huwag mong subukan ang swerte mo. Nang ahas kang magtaas ng kamay, tingnan mo ang panganay at pangalawang manugang. Nagdala sila ng bihira at mamahaling regalo. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Nagdala ka ng isang walang kwentang piraso ng papel. Sinusubukan mo lang bang sirain ang aking mood? Eksakto. Sino bang nagbibigay ng papel bilang regalo sa pista? Hoy, sinusubukan mo bang sampain ng aming tatay? Pagbibigay ng papel, pagbibigay ng perang papel. Ginagawa mong libing ang isang masayang okasyon. Xiao Tians. Sa tingin mo masyado ng matagal na nabubuhay sina nanay at tatay. Nakikita mo silang sagabal, hindi ba? Bayaw, paano naman pwedeng? Sumpay ni Chance sina nanay at tatay? Lumalamig na ang pagkain. Umupo na tayong lahat. Oo. Panganay na manugang, pangalawang manugang. Bilisan natin ang pag-upo. Magagalit sa basura. Hindi sulit. Ang mga putahe ngayon ay paborito mo. Tara na. Science, sumama ka sa akin sa kusina para kunin ang mga putahe. Aman, mauna ka na. Tara na. Ang huling putahe, pinaksiw na karpa. Sige, lahat kain na tayo. Sinasadya mo bang guluhin ako? Sinasalungat mo ako ng sadya. Hindi mo ba alam na allergic ako sa seafood? Oh, panganay na manugang, huwag kang magalit. Sabihin mo kay nanay kung ano ang gusto mong kainin. Papaglutuin kita ni nanay. Bakit hindi ka pa nagmamadaling ulitin ito? Kung hindi ito magawa ng tama, huwag ka nang bumalik para kumain. Zhao Ruilong, ang putahing ito ay ginawa ng aking asawa, na naghirap buong araw. Kung ayaw mong kainin, huwag mo nang kainin. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Wala kang karapatang magsalita dito. Naninirahang manugang lang ang katay mo. Pinapakain ka lang namin. Malaking biyaya na yan para sa'yo. Ang kapatid ng iyong asawa ay ang pinakamataas na opisyal sa bayan. Para sa kanya, ang pagkain ng iyong ulam ay biyaya para sa'yo. Science, huwag na. Huwag ka sanang magalit. Ako ang gagawa ulit. Basura. Sige, kain na. Duo, kumain ka ng pata ng manok. Lumaki kang mabilis, haha. Aman, gusto mo rin ng pata ng manok? gusto. CJ, hihiwain ito para sa'yo ng daddy. Walang modo. Mom, Huwag mo akong tawaging mom. Babae lang. Anong pata ng manok? Pinapakain ko ang buong pamilya mo ay sobra-sobra na. At gusto mo pa ng pata ng manok? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? ikaw, Xiao Tians. Huwag mong subukan ang swerte mo. Ikaw, bilang naninirahang manugang. Binibigyan ka ng pagkain ng Wang family. Dapat kang magpasalamat. Huwag kang maging walang utang na loob. Dad, nagsorry po ang aman. Hindi na po kakain ng pata ng manok ang aman. aman, huwag kang umiyak. Hindi kasalanan ng aman. Umiyak, alam mo lang yan. Ang magandang kapalaran ng Wang family ay mawawala dahil sa'yo. Sa pagdiriwang ng Mid-Autumn, ang mga kapatid ng asawa ko ay nagsasaksatan dito. Ang buong hapag ng pagkain ay gawa ng aking asawa. Pinaghirapan niya ito. Bakit hindi makakain ng pata ng manok? Ang anak ko, sino ang gumawa ng patakaran? Kain. Papakainin ko kayo. Kung ayaw ninyong kainin, walang kakain. Xiao Chance, baliw ka ba? Xiao Chance, nawawala na ba sa isip mo? Hindi ka pa ba nagsasawa? Yaw, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako, Ano pa ang ipapaliwanag mo? Wala kang dala kahit isang kusing sa bahay. At pag uwi mo, akala mo kung sino ka na. Sino ang may utang sa'yo? Halika, sumama ka sa akin sa kusina. Huwag mo nang galitin dito sina nanay at tatay. Nagre-rebelde na siya. Nang ahas pa siyang itaob ang mesa, matapang lang sa sariling pamilya. Isang walang kwentang tao. Noon pa man, hindi ako pumayag sa kapatid mo. Napakasalan siya. Ang pagum ko. Xiao Chance, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba mapapayagang kumain ng tahimik? Ang lahat?
Hindi naman sa ayaw ko. Sila ang sobrang nangaapi sa akin. Yaw, ilalayo ko kayo ni Aman dito. Magkano ba ang kaya mong kitain sa isang buwan? Wala ka bang ideya? Saan tayo pupunta kung umalis tayo dito? Sa kalye ba tayo matutulog kasama mo? Yaw, huwag kang mag-alala. May pera tayo. Ako ang tagapagmana ng Xiao Group. Science, nagbago ka na. Hindi ka ganyan dati. Paano ako nagbago? Gusto ko lang bigyan kayo ni Aman ng mas magandang buhay. Ang dating ikaw, kahit hindi mo rin gusto ang pamilya ko. Hindi ka naman nagyayabang, at hindi ka nagsisinungaling. Masipag kang magtrabaho, at nakatapak ka sa lupa. Pero ngayon, ano ka na? Puro bahay at pagiging tagapagmana. Na lang ang pinagsasabi mo. Puro ka hangin. Hindi namin ni Aman inaasahan na maging mayaman at makapangyarihan ka. Pero kahit papaano, dapat totoo ka. At matatag. Yaw, hindi ako nagsisinungaling. Dumating ako dito ngayon gamit ang Bentley. Xiao Chance, gumising ka. Tigilan mo na ang pangarap. Kahit ang bayaw, at pangalawang bayaw sa estado nila, hindi kayang bumili ng Bentley. Lalo na tayo, mga ordinaryong manggagawa lang. Yaw, ano pa ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? CJ, sabi mo may Bentley ka, di ba? Kunin mo ngayon din. I-park mo sa harap ng pinto para makita ng lahat. Saka lang kami ni Aman makakapag-angat ng ulo. Nang kaunti, kung hindi mo kaya yan. Huwag mo na akong lapitan ng mga kasinungalingan. Nanay, tatay. Aman. Halika kay mommy. Aman, sabihin mo kay Daddy. Sino ang nambuli sa'yo? Sabi ni tita, masamang bata si Aman. Hindi nagnakaw si Aman ng manika ni Duo-Duo. Lakasan mo ang loob mo. Ang tapang mong hinampes ang anak ko. At ang tapang mong hinampes ako. Walang kwentang basura. Ang tapang mong hinampes ako? Anong tapang mo? Kayong tatlo ay karapat-dapat sa palo. Okay lang, Aman. Hindi masamang bata si Aman. Gusto mo ng manika? Bibilhan ka ni Daddy. Science, paano mo hinampas ang iba? Mag-sorry ka sa kapatid mo at bayaw, ngayon din. Yaw, sila ang unang nanakit. Bakit dapat mag-sorry si Aman? Batugan ka. Ang tapang mong hinampes ako? Anong tapang mo? Papatayin kita. May sasabihin ako sa'yo. Wala akong pakialam sa iniisip mo tungkol sa akin. Pero ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa ay hawakan ng anak ko. Ano ngayon kung ginawa ko? Xiao Tians, isa kang walang kwentang lalaki na, nang aapi sa sariling pamilya. Ngayon din, lumuhad ka at humingi ng tawad sa amin. Tapos, hayaan mong sampailan kita ng ilang beses para maibsan ang galit ko. Tapos, patatawarin kita. Kung hindi, Ano? Kung hindi, mag-empake ka, at umalis ka sa bahay na ito. Kayong tatlo, umalis kayo at magutom sa kalye. Ate, pakiusap, magsusorry kami. Pakiusap, huwag kang magalit. Halika rito, Aman. Humiling ng tawad sa tita mo. Ano bang problema mo? Sinabi ko sa'yo na humingi ng tawad. Hindi mo ba ako narinig? Yaw. Hindi si Aman ang mali. Ang dapat humingi ng tawad ay hindi si Aman. Ganito ba kadala si nanay? Nagtuturo sa'yo ng asal. Aman, kung patuloy kang magiging masama, magagalit talaga si nanay. Yaw, tama na. Ano ang ginawang mali ni Aman? Alam kong wala namang ginawang mali si Aman. Pero ano ang magagawa ko? Malapit nang magtapos ng kindergarten ang anak natin. Mag-uumpisa na siya ng elementarya. May kakayahan ka bang mapasok siya? Sa pinakamagandang primary school sa lungsod, maaari kang magmakaawa sa lahat. Pero wala iyon kung ikukumpara sa isang salita lang ng bayaw. Kung talagang may pera ka, hindi sana nabuli si Aman ngayon. Kaming dalawa, hindi sana natawaan. Yaw, maniwala ka sa akin. Hindi ko hahayaan kayo ni Aman. Magdusa pa. Isa ka lang hamak na alipin ng sweldo. Mas walang laman ng bulsa mo kaysa sa mukha mo. Anong karapatan mo para pag-usapan ng kinabukasan? Bagay sa'yo kaawa-awang mahirap. Zhao Dodo, anong ginagawa mo? Anong problema? Ang hawak ng anak ko ay limited edition. Ano ngayon kung sinira ko? Una, gusto kong mamuhay kasama kayo bilang isang ordinaryong tao. Pero ang pinag-uusapan nyo ay pera at kapangyarihan. CJ, tapos na ako magpanggap. Aamin na ako. Ako ang matagal nang nawawalang anak ng chairman ng Xiao Group, si Xiao Science. Ang Xiao Group. Alam mo, yung nasa Jiangcheng, kung saan kahit barya na nahulog ay pag-aari ng pamilyang Xiao. Ang Xiao Group. Si Xiao Tians.
Hindi mo naman talaga iniisip na dahil lang Xiao ang apelyido mo, ikaw ang tagapagmana ng Xiao Group, di ba? Oo, si Xiao Tians. May kakaiba ka bang kondisyon sa pag-iisip kung ikaw ang tagapagmana ng Xiao Group? Ako ang magiging chairman ng Xiao Group. Wang Mengyao, tignan mo naman ang sarili mo. Anong klaseng lalaki ang hinanap mo? Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay kasinungalingan. Kung ako ang papakasal, sa ganyang talunan, mahihiya akong ipakita ang mukha ko. Duo-duo, mula ngayon, lumayo ka sa mga taong nagsisinungaling. Mag-ingat ka, ayaw mong mahawa sa kanilang kahirapan. Daddy, may hirap ba tayo? Aman, maging mabait ka mula ngayon. Aman, may pera ang pamilya natin. Maraming pera si Daddy. Xiao Chance, kung gusto mong magyabang, mag-isa ka. Huwag kang magsinungaling sa harap ng bata. Kung talagang may pera ka, hindi sana naapi si Aman ngayong araw, at hindi tayo pagtatawanan ng ganito. Aman, anong nangyari? Sinuntok niya ako. Zhao Duoduo, anong ginagawa mo? Aba, kung hindi naman pala ang tagapagmana ng Xiao Group, anong kinakalampag mo? Ano naman kung sinuntok ko ang anak mo? Mahirap ka. Hindi mo kayang bayaran. Itong tagapagmana ng Xiao Group ay isang live-in son-in-law ng pamilyang Wang. Kung malaman ito ng mga tao, tatawa sila ng todo. Hoy, Xiao Tians, wala sa personal. Pera ang paraan ng pamumuhay mo, ay tunay na kahabag-habag. Ang asawa at anak mo, kailangang magtiis sa kahirapan kasama ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, mahihiya akong umuwi para sa Mid-Autumn Festival. Ikaw. Tama na. Chance, tumigil ka na sa paggulo. Magpapatuloy ka pa ba sa pagyayabang? Ang anak ko at ako ay hindi kayang tiisin ang kahihiyan. Aman, mahihirap tayo. Mula ngayon kapag nakita mo sila, lumayo ka na lang, okay? Lumayo? Bakit tayo ang lalayo? Sila ang umaapi sa atin. Lin-Su, binibigyan kita ng 10 minuto, kumuha ng 10 Bentley. At ihatid mo sa harap ng bahay ng biyenan ko. Aba, Xiao Chance, hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Xiao, di ba? 10 Bentley, sapat na siguro para mabili ang buhay mo, ha? Pigilan mo na ang pagpapanggap. Hoy, kung hindi dumating ang mga kotse, huwag kang umiyak at magmakaawa sa amin. Sagabal ka lang, kung makakakuha ka talaga ng 10 Bentley, luluhod ako at tatawagin kitang daddy. Luluhod ako at magmamano. Ng 3 beses para sa'yo. Titiklupan ako at hahalikan ang sapatos mo. Chance, tigilan mo na yan. Mga ordinaryong empleyado lang ang pamilya namin. Saan kami kukuha ng Bentley? Hoy, Xiao Tians. Halos 10 minuto na. Nasaan na ang mga Bentley mo? Kung hindi mo maipakita, tigilan mo na ang pagpapakitang gilas. Halika na. Bumaba ka na lang dito, at bigyan mo kami ng 3 malakas na pagmamano, at papatawarin ka namin sa pagmamayabang mo. Nako, nagpapanggap na mayaman kahit wala namang pera. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko na magagawang magsalita ng ganyan. Oh, wow. Tagapagmana ng pamilya Xiao, ha? Tapos na ang 10 minuto. Nasaan na ang mga Bentley mo? Nakakahiya naman. Inaasahan ko pa naman. Naluluhod at hahalikan ang sapatos niya. Ang loser na ito ay loser talaga. Nangangarap pa rin na siya'y tagapagmana ng pamilya Xiao. Basura. Xiao Chance, kung tunay kang lalaki, humukay ka ng butas ngayon din, at ilibing mo ang sarili mo. Tapusin mo na ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ang pagwasak sa buhay namin, ako at ng bata. Bulag siguro ako, nang magkagusto sa isang tulad mo. Nandito na sila. Bentley. Paano nangyari yon? Imposible. Itong walang kwenta. Paano siya nagkaroon ng 10 Bentley? Itong walang silbi, 10 talagang Bentley ang meron siya. Chance, itong mga kotse. Talaga bang sa'yo lahat to? Kaninong kotse ito? Ang sosyal naman.
Siguro sa panganay na manugang, at sa pangalawang manugang. Hindi naman siguro, sa walang kwentang to. Ay, pasensya na. Sa akin ang kotse na ito. Mga kasama. Sino ba yung nagsabing, dilaan ang paa ko? Naku, ang babaho ng bibig ninyo. Baka mahawa pa ako ng buni. Ano nang gagawin ko? Ah, sige na nga, tiisin ko na lang. Halika na. Hoy, hoy, hoy. Bayaw, bayaw. Ang bayaw mo dito, mababaon ng bibig. Huwag mo sanang damdamin. Science, baka dapat hayaan na lang natin. Pamilya naman tayong lahat. Huwag nang gawing masyadong awkward. CJ. Dahil nagsalita na ang asawa ko, hindi ko na ipagpapatuloy ito. Ikaw, humingi ka ng tawad sa asawa at anak ko. Lawang. Anong nangyari sa mga kotse na nakapark sa harap ng bahay nyo? Anong klaseng mga kotse to? Ang gaganda. Bentley. Tama. Bentley. Nagpakasal ang anak ni Odzang. At inarkila ang eksaktong mga kotse na to. Ang panganay mong manugang. Inarkila to, di ba? Taon-taon sa mga regalo. Ang pamilya nyo laging pinakamalaki ang palabas. Ang 10 to siguradong napakamahal. Tingnan mo ang manugang nila. Nangungupahan lang ng kotse. Xiao Tians. Anong ipinagmamalaki mo? Nag-arkila ka ng kotse para lokohin kami? Para lang magyabang? Mga arkila. Sigurado ka ba? Inarkila ko to, hindi ko binili. Bumili? Alam mo ba kung magkano? Ang isang Bentley dito sa Jiangcheng? Magkano ba? Isa ka lang hamak na empleyado, PFFT. Sa buong buhay mo, hindi mo kayang bilhin ang emblem na yan. Bibili, bibili. Oo nga. Science, talaga bang inarkila mo ang mga kotse na to? Para sa mga mamahaling kotse tulad dito, isang araw, 10,000 man lang. 10 kotse ng sabay-sabay, 100,000 man lang yan. 100,000. 100,000. Xiao Chance, ano nang ginawa mo? Yaw. Hindi yan ang totoo. Kung hindi yan, ano pa? Nag-arkila ka ng kotse para lang magpasikat. Ginastos mo lahat yan. Paano tayong dalawa mabubuhay? Ngayon, Xiao Tians, narinig mo na ba ang kasabihang? Ang tao maaaring mahirap, ngunit hindi mahirap ang kanyang diwa. Nagpapanggap ka lang, kunwari kung sino ka. Xiao Tians, akala ko talaga, isang talunan ka lang. Mukhang mahilig ka rin palang magpakitang gilas. Dapat hindi kita pinayagang makapasok sa aming pamilyang Wang. Xiao Chance, umalis ka. Lumayas ka dito. Isa ka lang, walang kwenta. Ayaw na kitang makita muli. Yaw, nandito ang kotse para dalhin kayo ni Aman upang mamuhay ng maginhawa. Wala nang mga api sa inyo kailanman. Mamuhay ng maginhawa, anong meron ka para pasayahin ako? Ang iyong malaking bibig lang. Ma, huwag kayong mag-away ni Papa. Tumahimik ka. Hindi siya karapat dapat maging ama mo. Isipin mo na lang napatay na ang tatay mo. Umiyak, anong dahilan ng pag-iyak mo? Para sa iyong tatay na pabaya ka umiiyak. Gusto ni Aman si Daddy. Kung susundin mo itong talo ng tatay mo, hindi kita ituturing na anak ko. At tiyak na wala akong asawang hambog. Talunan, nakikinig ka ba? Pinapalayas ka ng ate ko. Kung ayaw mong maging pabigat sa kapatid ko, lumayas ka na dito kasama ang pabigat na yan ngayon din. Kunin mo itong walang kwentang papel. At lumayo ka ng malayo. Malas ka. Mula ngayon, ang aking pamilyang Wang. Si Jiang Xiao Tians at mga aso, si Xiao Tians at mga aso, ay hindi pinapapasok. Sige, pamilyang Wang. Huwag kayong magmakaawa sa akin mamaya. Lingsu. Ang charity gala ngayong gabi. Sa ngalan ng grupo, anyayahan ang pamilyang Wang. Aman, ang apo ng lolo. Huwag kang matakot, Aman. Tawagin mo ako na lolo. Aman, hayaan mong hawakan ka ng lolo. Lolo, Aking Aman. kaya ang yakap ng lolo ay sobrang mainit. Aman ay hindi pa kailanman nahawakan ng lolo. Maghahawak pa ang lolo sa iyo mula ngayon. Aman. Ginoong Xiao, ang imbitasyon para sa pamilyang Wang ay naipadala na. Maglaro ka kasama ng kapatid mo sandali. Ang pamilyang Wang, Zhao Ruilong, Zhang Xian, naglakas loob silang manakit ng aking anak na lalaki at apo na babae. Ako, Xiao Shan, ay hindi kailanman hahayaan silang makatakas sa ganito. Dahil ang buong pamilya nila ay sobrang mayabang. Ipakikita ko sa kanila kung sino ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng. Talaga, ha? Sige, tiyak na pupunta ang buong pamilya namin.
Masyado kang mabait, masyado kang mabait. Ano? Anong magandang balita? Ito ang pinakamagandang balita. Ang Xiao Group ay inimbitahan ng buong pamilya namin na dumalo sa kanilang charity banquet ngayong gabi. Ang Xiao Group, yung pag-aari ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Ang Xiao Group. Oo, tama. Nakamit na rin ng pamilya natin. Nakakuha na nga tayo ng pabor mula sa pamilya Xiao. Pero ang Xiao Group, bakit nila tayo iimbitahan? Ang pamilya natin ay hindi kabilang sa mataas na lipunan. Pwede kayang bitag ito. Ano ba ang alam mo? Siguro dahil napakagaling ng bayaw mo. Gusto nila siyang akuin. Ngayong wala na ang walang kwentang iyon, dumadating na ang magagandang bagay sa pamilya natin. Sabi ko sa'yo, malas siya. Eksakto, oo. Wang Mengyao. Wang Mengyao. Ma, Ang buong pamilya natin ay pupunta sa isang charity banquet ngayong araw. Ikaw, manatili ka sa bahay at magbantay. Maria, inimbitahan nila ang buong pamilya, walang dapat mawawala kahit isa. Bukod pa riyan, naghiwalay na ang bunso natin, sa walang kwentang iyon. Sa banquet, makakahanap tayo para sa kanya ng isang bagong lalaki, makapangyarihan at maimpluwensya. Hindi ba't doble ang pagdiriwang? Tama, tama, tama. Yaw. Para sa ikabubuti mo ito ng nanay. Ano ba ang maibibigay sa'yo, nang walang kwentang iyon? Dapat maghanap ka ng mayamang lalaki, para mabuhay kang maayos habang buhay. Ma, makikinig ako sa'yo ngayon. Maghihiwalay na ako. Sa walang kwentang iyon. Tagapangulo Xiao, handa na ang lahat. Tatay, ano ba ang lahat ng ito? Ang lahat ng ito ay inihanda para sa iyo at kay Amen. Bilang tagapagmana ng Xiao Group, kailangan mong magmukhang presentable. Amen, halika rito. Amen, tingnan mo kung may magustuhan ka. Gusto ko ito. Kung gusto ito ni Amen, itatago natin ito. Subukan mo. Ang ganda-ganda ng ating Amen. Kung may manggulo sa anak ko, kailangan kong mamagitan. Iyon ang patakaran. Lagi mong tandaan, may tatay ka na ngayong sumusuporta sa'yo, at ang buong Xiao Group sa likod mo. Tara na, sa charity banquet. Gusto kong malaman ng lahat sa Jiangcheng na ang anak kong si Xiao Tians ay ang tagapagmana ng Xiao Group. Ginoong Xiao, hindi ka pa pwedeng pumunta sa charity gala. Ang iyong pang-araw-araw na health regimen ay talagang hindi mo dapat palampasin. Naghihintay na ang therapist. Tumatanda na talaga. Puro problema na ang katawan. Ang pamilya Wang, si Zhao Ruilong, si Zhang Xian, hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha ninyo mamaya. Ang manugang na tinitirahan ninyong lahat ay talaga palang ang tagapagmana ng Xiao Group. Kapag lumabas ang katotohanan mamaya, sana hindi kayo masyadong mahirapan. Tatay, dapat mong ituloy ang iyong treatment. Isasama ko muna si Aman. At maghihintay kami doon para sa'yo. Ito pala ang banquet hall ng Xiao Group. Ang ganda-ganda. Siyempre naman, ito ay isang pang-itaas na klaseng event para lamang sa mataas na lipunan. Ibig sabihin, ang pamilya natin ay bahagi na ng mataas na lipunan. Pero bayaw, ang banquet ay hindi pa magsisimula sa loob ng mahigit 1 oras. Bakit tayo napakaaga dito? Ano ba ang alam mo? Tingnan mo doon. Ang ginoo sa kaliwa ay si Zhang Dahai, ang negosyanteng kumokontrol sa lahat ng import at export trade ng Jiangcheng. Ang nasa kanan ay si Song Wanqing, CEO ng Song Group. At ang nasa gitna, ay si Chen Shijia, chairman ng Chen Group. Ang tatlong ito ay pawang, mga mula sa mga elite na pamilya ng Jiangcheng. paano naman ang chairman ng Xiao Group? Ang chairman ng Xiao, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kaya natural na mas mataas siya sa tatlong ito. Pero ang tatlong ito ay mga taong kailangan ding lapitan ng ating pamilyang Wang. Ito ang mga taong karaniwan nating nakikita sa TV, at ngayon ay nakikita natin sila ng personal. President Zhang, President Chen, President Song. Narinig kong ang chairman ng Xiao Group ay magpapakilala ng kanyang anak na lalaki at apo na babae sa lahat ngayong araw. Narinig ko na ang anak na lalaki ng chairman ng Xiao ay natagpuan lamang 3 taon na ang nakalipas.
Ang dalawang iyon, magkahiwalay ng napakatagal, sa wakas ay nagkita na. Oo, talagang pinagpala, si Chairman Xiao. Sino ang anak na lalaki ng chairman ng Xiao? Nagtataka ako, kung may asawa na siya. Kung wala pa, dapat natin siyang ipakilala, kay Yaoyao natin. Ang tagapagmana ng Xiao. Kung mapapangasawa siya ng ating Mengyao, magiging young mistress siya, at mag-e-enjoy ng buhay na marangya. Hoy, Ale, ang pagpapakasal sa tagapagmana ng Xiao ay 1,000 beses na mas mabuti kaysa sa pagpapakasal sa walang kwentang iyon. 10,000 beses na mas mabuti. Hoy, bayaw, anong klaseng usapan yan? Paano maihahambing ang walang kwentang iyon? Sa tagapagmana ng Xiao, hindi siya karapat-dapat. Ang tagapagmana ng Xiao Group, si Ginoong Xiao, ay dumating na. Xiao Tians, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kayong dalawa, pumasok dito para manggulo, di ba? Hindi naman! Anak, ang lakas ng loob mong sumigaw sa akin. Ako, Wang Lijiao, alisin mo ang marumi mong mga kamay. ikaw, Xiao Chance, alam mo ba, ano ang uri ng okasyong ito? Umalis ka na rito. Dalin mo si Aman at umalis ka. Kaiyahiya ka. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na, ang tagapagmana ng Xiao Corporation, EWWW. Hindi ka karapat-dapat. sa tingin ko, igit lang kayong dalawa dahil, ang aming pamilyang Wang ay napaborin ng Xiao Corporation. Pumasok kayo rito ng palihim, ayaw pang sumuko, para lang humingi ng tawad sa amin. Magdalawang isip ka, ang isang tulad mong talunan, ay hindi karapat-dapat na maging kaugnay ng aming pamilya. Xiao Tians, iminumungkahi kong dalhin mo siya, at maglaho ka na ngayon din. Ngayon, ay ang charity gala, ng tagapagmana ng Xiao. Maraming mahahalagang tao ang dumalo. Huwag kang mahuli, na naglilibot-libot dito. At kayong dalawa ay, itatapo na parang aso. Gaano kasakit sa pride yun? Xiao Chance, tigilan mo na ako. Ikaw ay isang, walang kwentang tao. Walang paraan na makikipagbalikan ako sa'yo. Nanay, umuwi ka na po sana kasama namin. Huwag mo akong tawaging nanay. Dahil pinili mo itong, walang kwentang ama. Doon ka na tumira sa kanya. Yaoyao. Si Aman ang anak na dinala mo, sa loob ng 10 buwan at ipinanganak. Paano mo matitiis, na iwan siya ng ganito? Ang pinakamalaking pagsisisi ko, ay ang pakikipag-asawa sa'yo at pag-anak kay Aman. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maghihirap ng napakaraming araw na mahirap. Xiao Tians, ang aming Mengyao ay mag-aasawa na, sa tagapagmana ng Xiao Corporation. Paano magiging karapat-dapat sa kanya ang isang tulad mo? Ikaw ay hindi man lang, kasing ganda ng isa sa mga maliliit na daliri ni Chairman Xiao. Dad, halika na. Aman, huwag kang matakot. Nandito ang dad mo. Honey, Ikaw, walang kwentang coward. Hindi mo ba ako natatakot? Zhao Ruilong. Kailangan ko bang maghanap ng oras para suntukin ka? Alam mo ba, na narito ka lang sa banquet hall dahil binigyan ko ng pagkakataon? Kung hindi, sa tingin mo ay karapat-dapat kang narito. Ikaw. may lakas ng loob ka. Ikaw, isang live-in son-in-law. Hindi mo natakot na suntukin ang isang guest na inimbitahan ng Xiao Group. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang heir lang ang nakakakuha ng imbitasyon sa banquet. Ikaw ay isang live-in son-in-law lang. Paano mo naglakas loob na mag-claim na ikaw ang Xiao heir? Ikaw, isang live-in son-in-law. Hindi mo natakot na maging disrespectful. Nag-claim na ikaw ang Xiao heir. Nag-disrespect sa President Xiao. Ipinag-uutos ko na mag-kneel down ka ngayon. At mag-apologize sa President Xiao. Ikaw ay isang live-in son-in-law lang. Short-sighted ka. Hindi mo alam ang lugar mo. Paano mo maihahalin tulad sa President Xiao? Xiao Chance, kung maaari kang mag-apologize sa President Xiao ngayon, baka pagkatapos kong makilala ang President Xiao, maaari kong hilingin sa kanya na spare ka. Eksakto. Mag-kneel down at mag-apologize. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Ikaw, President Song, isang babae lang, hindi karapat-dapat. E paano kung idagdag ako? Chamber of Commerce Chairman Zhang Dahai? Mas hindi ka karapat-dapat. Ikaw, isang lalaki na nagpakasal sa pamilya, may lakas ng loob. E paano kung idagdag ako, Chen Shi, Chairman ng Chen Group, Chen Shi Jia? at ako, Song Wanqing, CEO ng Song Group. Sapat na ba ang qualification ngayon? Hindi sapat. Ikaw, ano sa tingin mo ang iyong katayuan? Isang lalaki lang na nagpakasal. Alam ko. Lahat kayo, sa tingin niyo ako ay isang live-in son-in-law lang. At nag-enjoy kayo sa pagtawa sa akin. CJ, ipapakita ko rin ang mga card ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Wala kang karapatan.
Oh, siya nga pala, isang walang kwentang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Alam mo ba, na lahat ng nasa bulwagang ito, ay mga top tier na elite ng Jiangsheng. Kahit sino sa kanila ay isang taong, hindi mo kayang guluhin. Ang isang lalaking pumasok sa pamilya ng kanyang asawa. Kayang-kaya naming durugin ka, parang langgam lang. Talaga? Naku, ano ba ang dapat kong gawin? Kahit na may kapangyarihan at impluensya kayo. Ano pa ang magagawa ninyo sa akin? Sinasabi mo bang hindi kami karapat-dapat? Paano naman ang chairman ng Shao Corporation? Ang selo-selong ito ay magsisimula na kapag nalaman niya na ginagaya mo ang kanyang minamahal na anak. Hindi kanya palalampasin. Ganoon ba? Kaya ang chairman ng Xiao Corporation, sa isip niyo, ay isang taong kailangan niyong pagmanuhan. Kung gayon, siguradong hindi ako siya. Xiao Chance, hindi pa ba sapat ang ginulo mo? Isa ka lang namang walang kwentang, manugang na pabigat sa akin. Xiao Tians, pinapahiya mo ang aming pamilyang Wang, at pinabayaan na lang namin. Pero ngayon, ininsulto mo ang tatlong ginoong ito, at ininsulto mo ang pamilyang Xiao. Tingnan natin kung gaano kapakakapal ang mukha mo. Isang hambog na basura. Nagpapatawa ka dito. Xiao Tians, umalis ka na, ngayon din. Ininsulto mo ang Xiao Corporation. Ikaw, sumusobra ka na. Eksakto. Huwag mong sirain ang pagkakataon ni Meng Yao na makahanap ng mayamang asawa. Kapag nagustuhan ni Chairman Xiao si Meng Yao, siya ay magiging young mistress ng Xiao Corporation. Ang young mistress ng Xiao Corporation. Siyempre, si Chairman Xiao ang tagapagmana ng Xiao Corporation. Ikaw, ay hindi katumbas ng isa sa kanyang mga daliri. Xiao Tians, nandito ka lang para sa pera, di ba? Heto, kunin mo. Kunin mo ang perang ito at umalis ka na. Pasensya na, pero hindi ko ito kailangan. Nagmamatigas pa rin si Xiao Tians. Maghintay ka lang pagdating ni Chairman Xiao. Tingnan natin kung gaano kapakakapal ang mukha mo. Pagdating ng panahong iyon, huwag kang lumapit sa amin na nakaluhod para humingi ng tulong. Xiao Chance, umalis ka. Umalis ka na dito. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Sige, hindi mo mapapaliwanagan ang isang taong determinadong magpakasira dahil gustong-gusto mong magpanggap bilang si Chairman Xiao. Ngayong araw, bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan. Mga gwardya, hulihin siya. Kumusta na kaya sina Tians at Aman? Kumusta na sila? Tara na. Mga gwardya, hulihin ninyo sila. Tatay! Aman, ayos lang si tatay. Song Wan King, ano ba ang balak mo? Xiao Tians, ito ang kapalit ng pagpapanggap mo bilang si President Xiao. Pagpapanggap. Ako talaga ang tagapagmana ng Xiao Group. Chance, tumigil ka nga sa kakabuladas mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos, umalis ka na rito. Xiao Tians, ang tapang mo. Nagpanggap ka bilang anak ni President Xiao. Serves you right. Sa tingin ko kayo ang magdurusa. Xiao Tians, nasa bingit ka na ng kamatayan, ang yabang mo pa rin. Isa ka lang namang live-in son-in-law, walang pera, walang impluensya. Karapat-dapat kang apihin namin. Sino ka ba? Gusto mo bang mamatay? Hindi mo ba talaga iniisip na may makakapagligtas sa'yo, ano? Sasabihin ko sa'yo, nagpanggap ka bilang anak ni President Xiao, walang sino man sa buong Jiangsheng ang makakapagligtas sa'yo. Iligtas ka? Tumigil kayo dyan. Ang anak ko, ang anak ni Xiao Shan. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Ang lakas ng loob mo, mga batang hanggal na hindi alam ang tama para sa kanila. Chairman, nandito ka. Ano ang ginagawa ninyo? Chairman, lahat ito dahil sa walang kwentang live-in son-in-law. Naglakas loob siyang insultahan kami, at nagkunwari na siya ay galing sa Xiao Corporation. Ang taong may hawak, sasaktan na lang sana siya. Oo, wala siya kundi live-in son-in-law ng aming Wang family, isang hamak na trabahador. Wala siyang kahit ano. Naglakas loob siyang magkunwari bilang anak mo. Talagang hindi alam niya ang tama para sa kanya. Dahil Chairman Xiao ay nandito na. Dapat magpatira pa ka at humingi ng tawad. Magmakaawa sa chairman. Baka sakaling, maawa kami sa miserable mong buhay. Xiao Chance, huwag kang magkagulo dito. Humingi ng tawad ngayon. Ang mga importanteng tao ay hindi mo kayang galitin. Magpatira pa at humingi ng tawad. Karapat-dapat ka.
Bakit hindi ka pa nagbabago? Kailangan mong sirain ang sarili mong kaligayahan. Bago ka masiyahan, Ang buong pamilya mo, nababad sa kayamanan at katayuan. Pinagtatagumpayan ang kita sa katapatan. Mengyao, hindi ako ang sumisira ng kaligayahan, ang buong pamilya mo. Xiao Tians. Isa ka lang live-in son-in-law. Kasama mo ang Mengyao. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Isa kang loser. Huwag mong idamay ang Mengyao sa kabiguan mo. Sige na, huwag mo siyang kausapin. Ang walang kwentang tao ay nagdala ng problema sa sarili. Naglakas loob magkunwari bilang President Xiao. Nagalit sa chairman. Karapat dapat siyang mamatay. Ha, salamat sa Wang family. Ay nakawala sa loser na ito. Chairman Xiao, ang mga pagkakamali niya. Ha, sana, hindi mo kami sisihin. Wala kami sa kanya. Wala kami sa kanya. Walang relasyon. Wala na kami. Hindi magiging masama ang tingin ng Chairman Xiao sa Wang family. Dahil sa loser na ito, di ba? Inaasahan ko ang Yao Yao para malapit sa President Xiao at maging young mistress. Nako. Chairman Xiao, kasalanan ng loser na ito. Wala sa Wang family. Tama, tama. Sabi mo, wala siya sa Wang family. Anong wala sa Wang family talaga? Hindi ba sinabi ninyo, kaya hindi ko na kailangang isaalang-alang ang mga nakaraan? Xiao Tians, tumahimik ka. Naglakas loob kang magkunwari bilang President Xiao. Nagalit sa Chairman Xiao. Tignan natin ang gagawin ng Chairman sa iyo. Chairman Xiao, ang loser na ito, ay sobrang mayabang. Dapat turuan mo siya ng tamang aral. Mas mabuti, patayin mo siya. Para hindi na siya muling lumitaw. At mang-abala sa iyo at President Xiao. Mom, Dad. Lin Xu, Ikaw. Si Chairman. Bakit kami sinasaktan? Chairman Dong. Bakit mo kami sinasaktan? Chairman, ito ang live-in son-in-law. Hindi alam ang lugar niya. Bakit hindi mo siya pinaparusahan? Tumahimik ka. Ang anak ko, ang anak ni Xiao Shan. Hindi siya tao na pwede mong chismisan. ano, Giants? Siya ba? Ang anak ni Chairman Xiao? Ang walang kwentang live-in son-in-law. Ang heir ng Xiao Group. Hindi pwede. Paano naman? Siya ay isang live-in son-in-law lang. Paano siya maging ang anak ni Chairman Xiao? bakit hindi? Ang taong gustong-gusto mong makalapit. Ang heir ng Xiao Group ay ang taong lagi mong minamaliit. Ang live-in son-in-law. Anong pakiramdam ng mapapatunayan na mali ka? Giants, nakikiusap ako. Para sa ating pag-aasawa, ipagpaumanhin mo ang tatay at nanay ko. Ipagpaumanhin mo ang kapatid ko at ang asawa niya. Patawarin mo ang lahat, please. Mengyao, ang buong pamilya mo, lahat ng ginawa mo. Paano mo ako asahan na patawarin yon? Giants, ako. Kuya, kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Hindi ko alam ang tunay mong estado. Hindi ko alam na ikaw talaga, ang anak ni Chairman Xiao. Please, para sa pamilya tayo. Ipagpaumanhin mo ako, please. Ipagpaumanhin ka. Noon, paano mo inapi ang anak ko at ang apo ko? Akala mo ang simpleng ipagpaumanhin ka ay sapat para mawala lahat? Lin Xu, eliminate ang lahat ng business operations ni Zhao Ruilong sa Jiangcheng. Gusto ko siyang mabuhay sa Jiangcheng. Parang aso. Yes, Chairman Xiao. Simula ngayon, ang buong Jiangcheng ay malalaman. Ako si Xiao Shans. Ako ay taong hindi mo dapat galitin. Para sa lahat ng nag-disrespect sa anak ko ngayong gabi, ang Xiao family ay hindi palalampasin kahit isa sa inyo. Sino man ang magwalang galang sa anak ko ngayong gabi, hindi palalampasin ng pamilya Xiao. Mga gwardya, itapon niyo ang basurang ito mula sa pamilya Wang. Dito, huwag niyang dudumihan ang paningin ng anak ko. Umalis kayo. Hila-hilain niyo sila palabas. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ji Xiao. Hindi namin alam na si Tians ang anak niyo. Nagkamali kami. Ji Xiao. Kasalanan ko na hindi ko kayo nakilala. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ji Xiao. Humihingi ng paumanhin ang pamilya Chen. Patawarin niyo po kami, Ji Xiao. Song Wanqing. Ano ang masasabi ng pamilya Song niyo? Aminin ng pamilya Song ang pagkakamali nito. Umaasa kami na kayo, Ji Xiao, ay hindi magtatanim sa amin. Patawarin niyo po ako.
Yu Song. Mukhang galit na galit ka. Hindi po, Ji Xiao, isang batang may talino. Hindi ko nakilala ang kadakilaan. Siyempre hindi mo nakilala. Kung hindi, hindi ka luluhod dito. Opo, tama po kayo, Ji Xiao. Yamang nagkamali kayo. Mag-impact kayo at umalis. Aman, mula ngayon, walang mga api sa'yo. Ji Xiao, naasikaso na ang papeles ni Aman para sa kindergarten niya. Elenan, Science, bukas, pagkatapos mong matapos, ang pagpapatala ni Omen. Bumili ka ng apartment. tatay, para saan pa ang apartment? Ji Xiao, ito ang pinakamataas na uri ng development, sa pinakamagandang lokasyon sa lungsod. Baka gusto niyong tingnan iyon. Hoy. Maganda nga talaga yon. Iyon ang seksyon ng mga villa. Huwag niyong tingnan kung hindi niyo kayang bilhin. Oy, sino ba to? Si Xiao Tians, ang manugang na nakatira sa pamilya Wang. Malinis ba talaga yung sapatos mo? Dadaan sa sahig namin. Di mo ba nakikita kung anong klaseng lugar ito? Sun Miao Miao. Ang laki ng pagkakataon. Boss Xiao, sino to? Kaklase ko to nung high school, ni Mingyao at ako. Xiao Tians, bakit wala ka sa pamilya Wang? Bilang mabuting manugang na nakatira, anong ginagawa mo dito? Matagal na kaming naghiwalay ni Mingyao. Ha, naghiwalay pala kayo, kaya pala tinanggal ka ng pamilya Wang. Lagi kong sinasabi, paano matitiis ni Wang Mengyao, ang isang walang kwentang tulad mo? Sun Miao Miao, di ba? Bawasan mo ang iyong pagsasalita. Xiao Tians, ang lakas ng loob mong makitira. Ngayong umalis ka na sa mga Wang. Sino naman ang mayamang babaeng nag-aalaga sa'yo ngayon? Sun Miao Miao. Ganito ba ang itinuro sa'yo ng departamento ng pagbebenta nyo? Kung paano kumilos, di mo ba alam na ang customer ang hari? Isa ka lang hamak na empleyado. Anong karapatan mong pangaralan ako? Hindi mo kayang bumili kahit isang banyo sa buong buhay mo. Anong karapatan mong pintasan ako? Sun Miao Miao. Tanong ko lang sa'yo, magkano ba ang mga bahay dito? Anong ibig mong sabihin, mahal? Itong unit na tinitingnan mo lang. 50 milyon. Kawawang tao ka. Hindi mo kayang bumili ng kahit isang unit sa buong buhay mo. Sun Miao Miao, sa anong klaseng lugar ka nakatira? Ako, ikaw, Sun Miao Miao. Trabaho mo lang to. Ang opisina ng pagbebenta ay hindi tahanan mo. Ang payo ko sa'yo ay tumigil ka ng mamata ng tao. Ano naman kung nagbebenta ako ng bahay? Mas mabuti pa yon kaysa maging hamak na empleyado tulad mo. Anong karapatan mong pagtawanan ako? Hindi kita pinagtatawanan, pero dito sa departamento ng pagbebenta nyo, kahit aso ang hampasin mo, kailangan mong isipin ang may-ari nito. Tumigil ka. Umalis ka na ngayon. Huwag mong dungisan ang aming showroom. Nagalit siya. Sa liwanag ng araw, sino bang maingay dyan? Sinong gumagawa ng ingay? Manager. Sakto lang ang dating mo. Nagkakagulo ang dalawang to dito. Binabalaan kita. Umalis ka na dito ngayon din. O kaya, tatawagin ko ang seguridad para palabasin ka. Mga hayop kayo. Alam nyo ba kung anong klaseng lugar ito? Kayong dalawa, sawa na ba kayo sa buhay? CJ. Naiintindihan ko na. Ayaw mo lang talaga na, mas maganda ang buhay ko kaysa sayo, ano? Isang hamak na manggagawa ka lang. Anong dapat kainggitan? Kung hindi ka aalis dito ngayon din, tatawagin ko ang seguridad para baliin ang mga binti mo at isara mo ang maruming bibig mo. Nagsasalita ka na nga ng may tugma. CJ, kung patuloy kang magpapakita ng kawalang galang sa akin, ituturing ko na lang itong hangin. Nagpapanggap ka lang. Isang hamak na manggagawa. Nakasuot ng Amerikana at akala mo'y napakalaki mo na. Xiao Tians, nagpapanggap na malaki. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ang pinakamahal na property na meron kayo dito. Kukuha ako ng 2. Ang pinakamahal na property. 2 unit. Sige. Ang pinakamahal naming property dito ay ang Sea and Sky Villa. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Ibig sabihin, 200 milyon. Kaya, Ginoong Xiao, paano mo ito babayaran? Huwag na mag-ambisyon ng 200 milyon. Malamang wala kang ang 2,000 piso. Tigilan mo ang pagpapanggap. Bakit mo naman nasabi na? Wala akong perang pambili nito. Ang salita ng isang lalaki ay dapat panindigan. Ang sinabi mo kanina ay dapat hindi ka sinungalingan. Sige, kayong dalawa, kung hindi mo kayang bilhin ng property na ito, at nanloloko ka lang sa amin. Pagdating ng panahon,
Tatawagin ko ang seguridad para baliin ang mga binti mo. Kasundo. Ay swipe mo ang card. Sige, gawin mo. Malaki. Xiao Tians, nagluloko ka sa amin. Kulang ang pondo sa card na ito. Hindi nagtagumpay ang transaksyon. Xiao Tians. Ang card mo, hindi peke, di ba? Nagpapasikat ka lang para hindi mapahiya, naghahanap ka ng paraan para makaalis. Xiao Tians, narinig mo na ba ang kasabihang? Maaaring mahirap ang isang tao, ngunit hindi kailangang mahirap ang kanyang diwa. Panipitandang pananong. Pero ikaw talaga ay punong-puno ng kasinungalingan, panloloko, at pandaraya. Isa ka lang. Talunan. Isang tunay na talunan. Dahil sa iyong kahabag-habag na kayabangan, hindi ka magdadalawang isip na gumawa ng kung ano-anong kwento. Boss Xiao, kailangan mo ba akong mag-ayos nito? Kayong dalawa, naisip nyo na ba ang posibilidad na masyadong mababa ang antas ng clearance ninyo? Xiao Tians, ang galing mo talagang maghanap ng dahilan. Masyadong mababa ang clearance, ha? Sige. Kung gayon, ako, ang sales manager. Ang magpapatakbo nito para sa'yo. Kung ako, ang sales manager, ang magpapatakbo nito para sa'yo. At wala pa ring laman. Tingnan natin kung paano ka makakalusot. Wala. Subukan ko ulit. Wala pa rin. Subukan mo ulit. Subukan mo ulit. Wala, sayang. Xiao Tians, magpanggap ka pa. Bumalik sa iyo, di ba? Mukhang ang iyong maliit na manager dito ay hindi rin sapat ang clearance. Xiao Tians, tigilan mo na ang pagyayabang. Walang-wala ka talaga. Ano ba ang gusto mong patunayan? Meron din akong Supreme Black Diamond card. Xiao Tians. Sa tingin mo, tanga kami, no? Manager, bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanya? Tawagin mo na ang security, baliin ang mga binti niya. Turuan mo siya ng leksyon. Para hindi isipin ng kahit sino, na pwede silang makialam sa atin. Hoy, di ba sinabi mo, na may ex-wife siya? Tawagan mo ang ex-wife niya, papuntahin mo siya rito. Kung wala siyang pera, ang ex-wife niya ang magbabayad. Tama. Si Wang Mengyao ay galing sa mayamang pamilya sa baryo. Kung hindi mo mabayaran, tatawagan ko siya. Kunin mo siya rito. Hindi, wala itong kinalaman kay Mingyao. Tumawag ka na. Ikaw, Ano? Si Xiao Tians ba yun? Tumawag ba siya sa'yo? Pinatawad ka ba niya? Kaklase ko at ni Chance noong high school. Sabi niya, may utang si Chance sa sales department. Ito. Hindi pa ba alam ng kaklase mo ang totoong kalagayan ni Tians? Yaw. Kailangan mong hanapin si Tians, ngayon na. Magandang pagkakataon ito para humingi ng tawad sa kanya. Bilis. Sige. Xiao Tians. Malapit nang dumating si Wang Mengyao. Makikita niya mismo kung anong klaseng tao ka talaga. makinig ka sa akin. Kung ayaw nyong mawalan ng trabaho, kunin nyo ang boss nyo, rito, ngayon na. Kung hindi niyo gustong mawalan ng trabaho, dalhin nyo rito ang boss ninyo. Ngayon. Ikaw. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Hinahanap mo ang boss namin. Boss Xiao, ako na ang pupunta. Xiao Tians, okay lang kung wala kang pera. Magtihaya ka lang, at magpakumbaba sa akin at sa manager Shu, para humingi ng tawad. Tapos, palalabasin namin kayo. At, sabihin mo ng malinaw, isa kang loser. Loser ang buong pamilya mo. Makinig. 3 lang ang bilang ko. Ikaw, ang magtihaya para humingi ng tawad. Sinusubukan mo ang swerte mo. Bumaba ka ngayon, o magsisisi ka. Tama na. Anong nangyayari dito? Umalis ka na dito. Chance, ayos ka lang ba? Ang relasyon ba natin ay talagang wala ng pag-asa? Manager Leo, nandito ka na rin.
Walang-wala talaga itong lalaking ito, at nagkakagulo pa siya sa sales office natin. Oo nga, manager, isa lang siyang walang kwenta. Magkaklase kami noon sa high school. Alam ko talaga kung magkano lang ang pera niya. Ikaw pala ang nagkakagulo sa tindahan namin. Chance. Wang Mengyaw, pwede ba kayong dalawa? Tumigil na sa pagpapanggap. Narinig ko na diborsyado na kayo. Binabati kita sa pagtakas sa paghihirap na iyon. Eksakto. Sabi nga nila, ang kasal ay libingan ng pag-ibig. MS, Wang, nakatakas ka na rin sa libingang iyon, ano? Kung tatanungin mo ako, hindi ko alam kung ano. Ang nakita mo sa isang lalaking tulad niya, nakatira sa lubos na kahirapan. Ang asawa at mga anak niya, ay tiyak na naghihirap din kasama niya. Sun Miao Miao, tumahimik ka. Hindi ganoong klaseng tao si Chance. Wang Mengyaw, ayos ka lang ba? Diborsyado na kayo, at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Talagang hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa kanya. Tumahimik kayong lahat. Mga probinsyano, anong ingay-ingay ito? Anong sinabi ko sa inyo dati? Kapag may nakita kayong mga gulo tulad nito, palayasin nyo lang. Manager, sila po, malinaw na walang pambili, pero hinailan nila sina Manager Shu at ako, para bigyan sila ng kalahating araw na sales pitch. Sinasayang ang mahalagang oras namin sa trabaho. Oo, boss. Sabi pa nila gusto nilang bumili ng bilya, pero walang laman ang card nila. Ganoon ba? Bakit pa kayo nag-aaksaya ng oras sa kanila? Tawagin ng security at palabasin. Narinig nyo, gusto kayong palabasin ng manager namin. Kayong dalawang probinsyano, akala nyo makakabili kayo ng bilya. Alam nyo ba kung magkano ang isang unit dito? Nang ahas pa kayong pumasok dito. Kayong mga tao, kahit ubusin nyo ang ipon ng pamilya nyo, hindi nyo kayang bumili ng isa. Wala akong pakialam kung magkano. Gusto kong makita. Totoo nga ang sabi nila tungkol sa mga probinsya na pinagmumulan ng mga gulo. Ha? Kahit na ako ay isang ordinaryong tao na bumibili ng villa, sa pagpasok ko pa lang sinisigawan nyo na ako at sinubukan mo pa akong saktan. Tatawag ako sa Market Regulation Bureau ngayon. Huwag, sandali lang. Xiao Tians, akala mo binibigyan kita ng mukha, panoorin mo ako ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Bakit pa kailangang makipagdebate sa isang tulad niya? Hindi ba gusto mong makita ang bahay? Sige, tingnan mo. Manager, bakit mo pinapasok sila? Nagiging madumi ang sahig, ang buong lugar ay amoy kahirapan. Meow. Kapag nagreklamo sila, at mabuking ang sales office natin, malaking problema para sa ating dalawa. Okay lang, pagkaalis nila, maglinis lang tayo ng sahig ng ilang beses, at mag-spray ng air freshener. Manager, ang punto, hindi nila kayang bumili. Sinong nagsabi na hindi kami makakabili? Ang authorization level mo ang mababa. Hindi mo ma-process ang pera sa card ko. Xiao Tians, tigilan mo ang pagyabang. Manager, huwag mong pansinin ang kalokohan niya. Kaklase ko lang siya noong high school. Isang talunan. Malamang. Nakahanap lang siya ng black card. Walang kahit sentimo sa card. Tapos sasabihin niya kulang ang authorization natin. Sun Miao Miao, mag-ingat sa salita. Sandali lang, anong black card? Itong card. Ito lang. Ito ang Jiangcheng Bank Supreme Black Diamond Card. Ang mga top elite lang ang may ganito. Tangang bulag, kapag minasama mo ang customer, bubunutin ko ang balat mo. Pero, manager, kaklase ko talaga siya noong high school. Isang hamak na empleyado. Yes, Manager Leo, walang pera sa card niya. Paano siya magiging VIP? Sir, card mo talaga ito? Bakit hindi mo ayusin ang authorization mo at tingnan kung tama ang iyon na i-input ko o hindi at kung ma-process ang pera, hindi ba malulutas na? Sir, pakilagay ang PIN. Pumasok na ang pera. Totoo nga. Imposible. Hindi pwede yan. Paano niya kayang makabili ng ganoong klaseng mamahaling bahay? Paano nangyari to? Paano siya nagkaroon ng pera sa account niya? Tumahimik kayong dalawa. Sir, paumanhin po. Kasalanan namin yon kanina. Mali ang ugali namin. Pwede ko po bang maitanong itong card ninyo? Saan nanggaling? Dahil hindi pa inihahayag ni Chance ang kanyang katayuan, mas mabuti sigurong hindi ko na lang banggitin. Para hindi siya magkaproblema. Manager, ninakaw niya tong card na to. Dati, isa lang siyang nakatirang manugang ng pamilya Wang. Walang ama, walang ina. Paano siya magkakaroon ng ganitong card? Oo, manager. Tiyak na may kalokohan tong card na to. Tumahimik kayong dalawa. Paano kung ma-offend natin ang isang malaking kliyente? Tanggal kayong dalawa. Manager Liu,
Ang bilis naman ng pagbabago ng ugali ninyo, di ba? Kanina lang, tinanong niyo ako tungkol sa pinagmulan nitong kumpol ng mga card. Ang dami-dami. Alin ba ang tinutukoy niyo? Hindi po. Hindi na kailangan ng patunay ang yaman ninyo. Maaaring mayaman o mahal na tao kayo. Mayaman o mahal na tao nga. Ito lahat ay Supreme Black Diamond Cards. Ang mga VIP client lang ng bangko ang may karapatang magkaroon ng mga eksklusibong bank card na ito. Ah, mga walang kwentang papel lang yan. Hindi pwede. Imposible yan. Dati siyang nakatirang manugang sa pamilya Wang. Malamang ninakaw niya ang mga card na ito. Ikaw, walang kwenta. Tumahimik ka sa iyong maruming bibig. Hindi po, manager. Sa tingin ko, tama siya. Dapat tawagin muna natin ang seguridad at paalisin agad ang dalawang ito. Ikaw, walang silbi. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Ang ganitong klase ng Supreme Black Diamond Card ay ang pinakamataas na antas kahit sa headquarters. Kalimutan mo ang magnakaw nito, kahit hayaan ko kayong dalawa na kunin ito ng hayagan. Hindi nyo ito makukuha. Ang pinakamataas na antas. Paano posible yun? Malinaw na siya ay isang nakatirang manugang ng pamilya Wang. Ay nako, ako ng malaking tao? Oh, sir, ito ang card mo pabalik. Manager Liu, kahit ang isang kliyente ay walang pambili ng bahay, bilang mga ahente, hindi natin dapat silang hamakin. Eksakto. Pareho sila, nakasakit sa iyo, sir. Sila lang, nagmadaling maghusga, at inakusa kami na ng gugulo. Gusto pa nila akong magluhod, at humingi ng tawad sa kanila. Ang kapal ng mukha mo. Kayong dalawa. Kayong mga mapang mata't bastos, nakasakit kayo sa pinakarespetadong kliyente na nagkaroon ng sales department namin. Tanggal kayong dalawa, at hindi na kayo muling magtatrabaho rito. Meng Yao. Pakiusap, para sa pagkakaibigan natin noong high school. Tulungan mo ako, Meng Yao. Sun Miao Miao, hindi kita matutulungan. Ikaw ang may gawa nito. Ji Xiao. Pakiusap, ituring nyo na lang kaming, wala at patawarin nyo kami. Nakikiusap kami, maawa kayo sa amin. Ji Xiao. Sun Miao Miao, kung tutulungan ko ang mga tulad ninyo, parang, tinotolerate ko na ang kasamaan. Manager Liu, ano pang hinihintay nyo? Security, palabasin nyo sila. Hoy, Ji Xiao. Ji Xiao, nakikiusap ako sa inyo. Ji Xiao. Mga maginoong bisita, samahan niyo po ako sa VIP lounge para magpahinga. Kapag kumpleto na ang papeles ng bilya, magpapadala ako ng tao para ihatid kayo pabalik. Hello? Ano? Nasa peligro ang anak ko. Giants, Linksu, Oo. ikaw ang humawak ng papeles dito. Hoy, Giants, ano ang nangyayari sa Aman? Alam mo ba kung sino ang na-offend mo? Ha, iyon ang young master ng Grupo Chen. Hindi. Teka, paano kung ang batang babae ito ay galing sa mayamang pamilya at ako ang mag-offend sa kanya? Aman, sweetie, heto ang isang papel. Bakit hindi mo iguhit ang sasakyan ng mga magulang mo? Paano yan? Bakit? Para mas makilala ang aman natin. Syempre, heto para sa iyo. Miss Hua, natapos na ang drawing ni Aman. Maganda. Ito ay isang van talaga. Parang walang estado o pinagmulan. Isang batang galing sa mahirap na pamilya. Kung gayon, wala akong dapat ipag-alala. Miss Hua, gusto ni Aman na umuwi. Alisin mo ang marurumi mong kamay sa akin. Madumihan mo ang mga damit ko. Ang pinagsamang buwan ng sahod ng mga magulang mo ay hindi kayang bayaran iyon. Umiyak, umiyak, umiyak. Ang ginagawa mo lang ay umiyak. Ano ang magandang dulot ng pag-iyak? Hayaan mong tanungin kita. Ano ang trabaho ng tatay mo? Sabi ni Mama, ang tatay ay isang laborer. Isang laborer. Parang ang pamilya ay hindi mayaman. Kung gayon, walang problema. Paano ang nanay mo? At ang nanay mo? Ang nanay ko ay hindi nagtatrabaho. Kaya siya ay isang walang pera at loser na nagmamaneho ng van. At may lakas kang manggulo sa tsenzihan. Alam mo ba, ang tatay niya ay nagmamaneho ng BMW. Ang lahat ng pumapasok sa paaralan namin ay mayaman o may kapangyarihan. Tanga ka, unang araw mo lang, at may lakas kang manghamak sa anak ng Chen Group. Paparusahan kita, halika rito, humanda ka. Tumigil. Guro Xiaohua, ano ang ginawa ng anak ko, na mali, na kailangan mong siya ay paluin? Ano ang nangyari? Ninakaw niya ang laruan ng ibang bata at sinaktan sila. Hindi tama iyan. Ang Aman namin ay kadalasan, ay napakamaayos. Hindi siya nakikipag-away o sumasagot ng pabalang. Paano niya ninakaw ang laruan ng iba? Sinabi kong ninakaw niya, kaya ninakaw niya.
Kung hindi mo gustong mag-aral dito, ikuha mo ang anak mo at umalis. Sino ang nanakit sa Zihan ko? Gagawin kong pagsisihan niya iyon. Mrs. Chen, narito ka. Siya. Guro Xiaohua, sino talaga ang inapi ng anak ko? O laruan ng sino ang ninakaw niya? Ipaliwanag mo. Ang tanga mong anak ay sinaktan ng iyong Master Chen. Siya ay lalaki. Ang munting babae namin ay hindi maaaring makasakit sa kanya. Paano niya ninakaw ang laruan niya? Sinabi kong inapi niya, kaya ginawa niya. Alam mo ba kung sino ang tatay ng iyong Master Chen? Ang tatay niya ay ang chairman ng Chen Group, Chen Shijia. Ang kanyang ama ay ang chairman ng Chen Group, si Chen Shijia. Ang pamilya mo ay walang kapangyarihan o impluensya, kaya mo bang saktan siya? Chen Shiji. Ah, kaya pala. Kapareho ng ama, kapareho ng anak. Ano ang ibig mong sabihin? Isang hamak na manggagawang dayuhan na tulad mo, ay walang karapatang punahin, aming pamilyang Chen. Ginang Hua, wala akong pakialam kung sino ang ama ni Chen Zihan, o kung ano ang trabaho niya. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay, kung ang anak ko ba ay, nanakit ng kahit sino. Eksakto, Ginang Hua. Ang aming aman ay tahimik at mabait. Paano niya maaaring bulihin ang sinuman? Tama na ang kalokohan. Sinabi kong sinaktan niya ito, kaya sinaktan niya ito. Siya ay, ang binata ng Chen Group. HMP, tingnan mo ang sitwasyon ng pamilya mo. Masdan mo ng mabuti ang sarili mo. Ano ang problema sa sitwasyon ng aming pamilya? Kung ang usaping ito ngayon ay hindi malinaw, ang aming aman ay hindi magsusori sa kahit sino. Mommy, Saan masakit, aman? Hayaan akong makita ni Mommy. masakit dito. Ginang Hua, ano ang kahulugan ng sugat na ito sa leeg ng anak ko? Malamang na nabangga siya sa isang bagay. Walang modo kang bata ka, ni hindi mo ako pinakikinggan. Naiintindihan ko na ngayon. Dahil lang sa ang kanyang ama ay si Chen Shiji. Akala mo ay maaari kang magparatang ng walang ebidensya. Dahil lang sa ang aking pamilya ay walang pera o kapangyarihan, ang aming anak ay nabubuli at kailangan pang magsorry sa anak mo. Hindi naman sa iniisip ko, kundi ang pamilya mo ay walang kapangyarihan o impluensya. Wala talaga. Dito sa Jiangcheng, kahit sino na may kaunting impluensya ay maaaring magmalupit sa iyo. Dahil naiintindihan mo ang sitwasyon, bilisan mo at humingi ng tawad kay Master Zihan. Amoy hirap ka, nakakawa. Ang paghingi sa iyo ng tawad ay isang pabor sa iyo. Tumahimik ka. Iminumungkahi ko. Bantayan mo ang tono mo sa akin. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ito ang Jiangcheng Kindergarten. Isang mababang manggagawa tulad mo ay walang karapatang magdulot ng gulo dito. Chance, kumalma ka. Pag-usapan natin ito. CJ. Teacher Xiaohua, hayaan mo akong magtanong sa'yo. Paano naging isang guro na may ganitong mahinang etika na hindi makapag-iba ng tama sa mali? Ang nakapasok sa isang prestihiyosong kindergarten. Baka magulat ka sa marinig ito. Ngunit sa aming top tier, pribadong kindergarten, bawat guro ay galing sa isang pamilyang may koneksyon. Ah, kung gayon ang sinasabi mo ay, gumamit ka ng koneksyon para makapasok. Kaninong koneksyon ang ginamit mo? Anong pakialam mo? Kung may gustong sisihin, ang sarili mong anak ang sisihin mo sa pagiging bulag, HMPH. Sa lahat ng tao, si Master Zihan pa ang pinili mong awayin. Ang pangit na eskwelahan. Nang aapi gamit ang kapangyarihan. Hindi na kami magpapatuloy dito sa eskwelahang ito. Walang sinumang may karapatang mang-api sa anak ko. Nanay, Umalis na tayo dito. Sandali, akala mo makakaalis kayo nang hindi humihingi ng paumanhin. Hindi pa ba kayo tapos? Hindi lang ang bata ang kailangang humingi ng paumanhin. Kayong dalawa, ang mga matatanda, ay kailangan ding humingi ng paumanhin kay Mrs. Chen. Kung hindi, akala mo ba tinawag ko kayo? Para saan? Akala mo ba narito ako para magbigay ng hustisya? Xiao Tians, tama ba? Tinawagan ko na ang asawa ko, si Old Chen. Papunta na siya rito. Malapit na siyang dumating. Mas mabuti pang humingi kayo ng paumanhin ngayon. Kapag dumating na si CEO Chen, tapos na kayo. CJ. Kung gayon, hindi muna ako alis. Maghihintay ako para dumating si Chen Shiji. Tingnan natin kung mapapahingi niya ako ng paumanhin. Chance, baka dapat kalimutan na lang natin. Mas mabuting iwasan ang gulo. Ayokong maging sanhi pa ng problema sa iyo. Wang Mingyao. Ayokong mapahamak ang aking anak na si Aman. Alam ko ang nangyari noon. Nagkamali ako sa iyo. Usapan natin ang nakaraan mamaya. Ngayon, hahanapin ko ang katarungan para kay Aman. Pero Chance, kakakita mo lang sa iyong ama. Nabigyan mo si Aman ng magandang buhay. Ayokong may anumang gumulo muli sa inyong buhay. Puno ng makapangyarihang tao ang lugar na ito. Kahit na ikaw ay anak ng chairman ng Xiao Group. Natatakot akong magdulot ito ng atensyon. Kaya umalis na lang tayo, okay? Tay, ikaw ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Makinig tayo kay nanay. Umuwi na tayo ng maaga, okay?
Aman, habang mas naiintindihan mo, lalo kung kailangang ipaglaban ang katarungan para sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Kapag may nanakit sa'yo, gantihan mo. Paano ka nila sinuntok? Suntukin mo rin sila ng ganoon din. Nako, ang lakas ng loob mo. Anak ka pala ni Chairman Xiao, ha? Nababaliw ka na ba? Eksakto. Nandito mismo si Ginang Chen. Tingnan natin kung may lakas ka pang manuntok. Talagang manununtok ako. Pero bago ako gumawa ng anuman, kailangan kong alamin muna kung ano talaga ang nangyari. Aman, sabihin mo kay tatay, anong nangyari? Aman, huwag kang matakot. Nandito na si tatay. Hindi sila magkakalakas ng loob na gumawa ng anuman. Nung nasa slide si Chen Zihan, paulit-ulit niya akong sinisipa. Tapos sinubukan niyang kunin ang laruan ko. Nang ayaw kong ibigay, sinaktan niya ako. Sinabi ko sa teacher. Tapos ako rin sinaktan ng teacher. Teacher Xiaohua, totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Guru Hua, totoo ba ang sinabi ng anak ko? Ano naman kung totoo? Ang anak mo, ang lakas ng loob na makipag-agawan ng laruan kay binatang si Chen Zihan. Anong klaseng ugali yan? CJ, kung inaamin mo naman pala na si Chen Zihan ang humablot ng laruan ng anak ko, bakit kami pa ang dapat humingi ng tawad sa inyo? Ikaw, bilang isang guro na dapat nagtuturo, nag-akusa ka sa anak ko nang hindi man lang inalam ang totoo. Hindi ba, ikaw ang dapat humingi ng tawad kay Aman? Inakusahan ng anak mo. Kung hindi dahil sa pagiging pasaway ng anak mo, at paggulo kay binatang si Chen Zihan, may inis kaya siya. Anak kong, humablat ng laruan ng anak mo, anong problema? Kahit na maging baldado pa ang anak mo, karapat dapat yan sa kanya. Sobra na ang mga sinasabi mo. Eksakto, kahit na sinaktan siya ni Zihan, hinanap niya yan, nakasagabal lang siya, kayo ang dapat humingi ng tawad sa amin. Hindi ko inakala na sa isang napaka-prestihiyosong kindergarten dito sa Jiangcheng, may guro kang tulad mo, napaka-oportunista at mapanlangis. May mga taong talagang walang silbi. Oh, ang lakas ng loob. Ayaw mo, anong magagawa mo? Ang posisyon ko, ikaw na hamak na alipin ng sweldo, hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Ano nang masama sa pagiging isang alipin ng sweldo? Dapat nagtuturo ka, hindi batay sa ugali ang paghuhusga, kundi sa pinagmulan ng pamilya. Ang daldal mo. Sino ka ba? Anong karapatan mo? Napunahin ang prestihiyosong kindergarten ng Jiangcheng. Alam mo ba kung sino ako? Bakit hindi ka maghintay hanggang dumating si Chen Shiji? Saka mo siya tanungin kung sino ako. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ako magiging katulad ninyong dalawa. Mayabang at mapang-api. Talagang walang hiya. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Ikaw ang pinag-uusapan ko. Ano, si Omen ang nasaktan. Siya ba ang ama ni Xiao Tians? Oo, anong problema? Mahal. Huwag mo akong tawaging ganyan. Ibang tao na lang ang tawagin mo niyan. Aman, ngayong naayos na natin ang usapan. Kung paano kanila sinaktan, ganun din ang gawin mo sa kanila. Natatakot ako, tatay. Aman, kung hindi mo gagawin ngayon, paano kung patuloy ka nilang bulihin? Kaya, Aman, gusto mo bang mabuli? O hindi? Ayokong mabuli. Mabuti, nandito ngayon si nanay at tatay. Hindi nila magagawang gawin sa iyo ang kahit ano. Wang Minyaw, sumasang-ayon ka ba sa akin? Dahil binabuli si Aman, dapat nating ipaglaban ang katarungan para sa kanya. Aman. CJ, Xiao Amen, anong ginagawa mo? Batang walang mudo. Guru Xiaohua, kung lalapas tanganin mo, ang anak ko ulit. Magsisisi ka. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Tigil, tigil. Oh, Ginoong Chen, ang tagal mo naman. Ito yung lalaki. Paulit-ulit niyang sinasabi, nasasaktan niya si Young Master Chen at si Mrs. Chen. Xiao Tians, tapos ka na, nagalit ka kay Ginoong Chen. Magsisisi ka. Chen Shiji, sino ka ba? Xiao Tians, ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mong tawagin ng buo ang pangalan ni Ginoong Chen? Away bata lang naman yon. Kung humingi lang sana ng paumanhin, ayos na. Sino ba naman ang mag-aakala na ganito kalakas ang loob nitong lalaki? Gusto mo bang give in ang langit? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang idol item mo? Ginoong Chen, bakit mo sinasaktan si Mrs. Chen? Ito yung dalawang nanggugulo. Gusto mo bang mamatay? Ginoong Xiao, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ginoong Chen, ang asawa mo talagang matapang, at ang guro ng anak mo hindi rin masama. Hindi alam ng asawa ko kung sino kayo. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Papapuntahin ko sila para humingi ng paumanhin sa inyo ngayon din. Chen Shijia, ikaw ang chairman ng Chen Group. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa kanya? Pwede bang tumahimik ka? Kung gusto mong mamatay, hindi kita mapipigilan. Chen Shiji, ito ang napakagandang asawa mo.
Sobra ang pagpapalaki sa kanya. Kaya, paano natin ito ayusin? Humiling ka ng tawad ngayon. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Sino? Sino ba itong lalaki? Bakit ang yabang-yabang niya? Isang hamak na manggagawa lang, at gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Chen Shijia, nababaliw ka na ba? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang harapan mo? Siya ay... Hindi mahalaga kung sino siya. Ngayon, kahit na, ang hari ng langit mismo ang dumating, kailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Huwag ninyong ipagpilitan. E ano naman kung gawin namin? Dahil lang wala kang kapangyarihan o impluensya, karapat-dapat kang apihin. Kaya ang mga walang kapangyarihan ay karapat-dapat apihin. Mas mabababa ang mga walang kapangyarihan. Tayong lahat ay tao. Sino ang mas mataas kaysa kanino? Lumuhod at humingi ng tawad. Hoy, Chen Shiji. May lakas ka bang tanggapin ito? Talagang sobra kitang pinalaki. Isa pang salita at babasagin ko ang mga binti mo. Chen Shijia. Anong klaseng gayuma ang ibinigay nila sa iyo? Kung hindi ka, luluhod at hihingi ng tawad sa akin ngayon. Sisiguraduhin kung hindi ka mabubuhay. Sa Jiang Cheng. Hindi mabubuhay. CJ. Chen Shiji. Gusto ko talagang malaman kung paano ang pamilya mo ay maaaring gawin ang pamilya ko na hindi mabuhay. Ginoong Xiao. Nababaliw na yung babae. Wala yun sa kinalaman ng Chen Group. Lumuhad ka ngayon. Humiling ng tawad kay Ginoong Xiao. Lumuhad ka, ngayon din. Mag-sorry ka kay President Xiao. Chen Shijia, bakit ako dapat mag-sorry sa kanila? Pamilya tayo. Bakit kakampi ka sa mga dinatin? May mga taong talagang di mo mapapaliwanagan. Wala na silang pag-asa. Sinong pamilya mo? Pag-uwi ko mamaya, maghihiwalay na tayo. Maghihiwalay na tayo. Ako, si Chen Shijia, laging patas. Kakampi ako sa tama. President Xiao, hindi naman ganon kalaki ang problema. 2 bata lang na nag-aagawan ng laruan. Maliit na hindi pagkakaunawaan lang. Teacher Xiaohua. Talaga namang, napaka-oportunista mo. Maliit na hindi pagkakaunawaan. Gaganyan ba ang anak ko kung ganun lang yon? Itong si Teacher Xiaohua, iba ang mukha sa harap, iba sa likod. Bago dumating si President Xiao, hindi ganyan ang sinasabi mo. Ano nang sinabi mo kanina? Ako. Hoy, ano ba nang sinasabi niya? Sinaktan ni Elres Chen ang anak ko. Sabi nakakairita raw ang anak ko. Sabi karapat-dapat raw sa kanya yon. At kami pa raw ang dapat mag-sorry sa kanya. Sino ka ba talaga? Kailan naging parte ng Jiangcheng Kindergarten? Ang isang tulad mo, na nakapasok? Chen, ikaw dapat ang sumagot niyan. Si Teacher Xiaohua ay mismong nagsabi sa akin na nagbayad siya ng malaking halaga sa ilalim ng mesa, gumamit ng backdoor connections. Ay impake mo ang gamit mo at umalis ka, ngayon din. Alis. Mr. Chen, kailangan mo akong iligtas. Kailangan mo akong tulungan. Ipinagbili ng pamilya ko ang bahay. Tinipon ng 700,000 dolyar para lang makuha ang trabahong ito. Anong kalokohan yan? Kailan naman kumuha ng pera? Ang kindergarten ko sa'yo? Huwag mo akong babantangan. Diyos ko. Wala na akong natira. Ginoong Xiao, tama ba sa tingin mo ito? Hindi tama. Ngayon, itong guro Xiaohua, pang-aabuso sa kapangyarihan, dapat ba iyang isangguni sa mga otoridad? Chance, bakit hindi na lang natin palampasin? Minsan, mas mabuting maging mapagpatawad. Huwag na nating pahirapan si Ginoong Chen. Paano ko siya pinapahirapan? Ni Ginoong Chen, Hindi, talagang hindi. Ginoong Xiao, lahat ng sinasabi mo ay may katuturan. Susundin namin ang gusto mo. at saka, itong guro Xiaohua at ang anak mo, ay nambuli at nang insulto sa anak kong babae. Dapat ba silang humingi ng tawad? Naririnig mo ba yan? Bilisan mo at humingi ng tawad. Ginoong Xiao Tians, binibining Wang Mengyao, at ang maliit na aman. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ang isang tulad mo, isang gurong walang integridad. Sino ang nakakaalam kung ilang estudyante ang masisira nang dahil sa'yo sa hinaharap? Umalis ka na rito, ayokong makita ka ulit. Umalis ka, ngayon din. Sige, aalis na ako. Hoy, humihingi ka ba ng bugbog o ng paghingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Wala kang alam, siya ay ang tagapagmana ng Xiao Group, ang anak ni Xiao Shan, si Xiao Tians. Ano, ikaw pala ay ang anak ni Chairman Xiao. Ginang Chen, masyado kang naging komportable. Sa posisyon mong mayamang asawa. Nakalimutan mo na kung paano kumilos. Ginoong Xiao, pakiusap, kumalma ka. Maghahain ako ng diborsyo pag uwi ko. Ang babaeng tulad nito, hindi ko na kayang tiisin kahit isang segundo pa. Ji Xiao, pasensya na po, mali ako. Nagkamali ako. Pakiusap, hayaan nyo na ako. Amen, nagkamali ako. Patawarin nyo po ako. Masamang babae. Ayaw ni Aman sa masamang babae. Hindi mo ba narinig? Ayaw ng anak ko sa asawa mo. Umalis ka na. At yung drama ng pamilya Chenyo.
Wala akong pakialam. Sige, aalis na kami ngayon din. Muntik mo na akong mapahamak. Aman, alis na tayo. Science. Tatay, Aman, karga kita ni tatay. Science. tatay, kausapin mo naman si nanay. Aman, uwi na tayo ni tatay ha. Bitawan mo. Xiao Chance, ayaw mo na ba talaga sa akin? Ano nang ginagawa mo dyan at nakatayo ka lang? Gabi na. Gusto mong mag-isa ka dito? Hoy, sige na. Tara na. Anong gusto mong kainin mamaya, Aman? Dad, kakain tayo sa labas, okay? Xiao Tians, ikaw ang nagturing sa akin bilang public enemy number 1. Mamatay ka. Science, mag-ingat. Mingyaw, okay lang ba? Third sister, ikaw. Zhao Ruilong, bakit hindi ko ka pinatay noon? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala lahat sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito. Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo, kung may mabuti sa puso mo, at hindi gahaman sa kayamanan. Bakit ko pa kailangan target ka? Kung nawala ka, ang magiging successor ng Xiao family ay si Amen lang kapag dumating ang panahon. Ang Wang family ko ay makakakuha rin ng parte. Zhao Ruilong, tinawag ko na ang pulis. Dapat mong harapin ang resulta ng mga ginawa mo. Third sister, Mingyaw, noong lumapit ang kutsilyo sa iyo kanina, sumugod ka sa harap nito ng walang pag-aalala. Hindi ka natakot. Wala akong oras para isipin yon. Ikaw ang ama ng anak ko. Ikaw ang asawa ko. Hindi ko maaaring hayaan. May mangyari sa iyo. Tara, umuwi na tayo. Anong gusto mong kainin? Amen. Tatay, nakauwi ka na. Lolo, Hoy, Amen. Lolo, anong okasyon ngayon? Bakit may mga mooncake? Ay, ang aming munting Amen. Nakalimutan mo kung anong araw ngayon, ano? Aman, hindi ba sinabi sa iyo ni nanay? Ngayon ay Mid-Autumn Festival. Araw ito ng pagsasama-sama ng pamilya. Tama, Mid-Autumn Festival ngayon. Nagdiwang tayo bilang isang pamilya. Kumakain tayo ng mooncake, at ang buong pamilya natin ay nagkakasama-sama. Kumusta na ang sitwasyon ni Zhao Ruilong? Huwag kang mag-alala, tatay. Naasikaso ko na yon. Sa pagkakataong ito, utang natin ito lahat kay Yao Yao. Ang hayop na Zhao Ruilong na yon, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Chairman Xiao, masyado kang mabait. Tatawagin mo pa rin akong chairman. Hindi ba dapat baguhin mo na ang pagtawag mo sa akin? Yao, nagpakasal na ulit tayo ngayon. Panahon na para baguhin yon. Tatay, Maupo ka, Yao Yao. Ito ay galing kay nanay ni Tyens, isang regalo para sa kanyang magiging manugang. Sa masayang araw na ito, formal kong ibinibigay ito sa iyo. Sa masayang araw na ito, ipinaabot ko ito sa iyo. ito napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Yao, itago mo ito. Binigay ni tatay. Salamat, tatay. Ako na ang magbubukas. Amen, ang batang ito, marami ng pinagdaanan mula pagkabata. Sa hinaharap kayong dalawa, kahit pa magkaroon kayo ng mas maraming anak, huwag ninyong pabayaan si Amen. Si Amen, ang siyang, susunod na tagapagmana ng pamilyang Xiao. Tatay, huwag kayong mag-alala. Mabuti, nakahinga na ako ng maluwag. Mingyaw. Ang pulseras na ito ay ibinigay sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Sinabi niyang mabuti sa akin na ibigay ito sa magiging manugang niya. Mula ngayon, magmahalan tayo. Lola, huwag mong paluin si Aman. Aman, Pakawalan mo ako. Mahal ni Lola si Aman. Bitawan mo. Bitawan. Oh, amen. Mismo na ba si lola mo? Umuwi ka na kay lola. Napakaraming masarap na pagkain sa bahay ni lola. Napakaraming masarap na pagkain sa bahay ni lola. Ano sa tingin mo? Ayaw ni Aman. Dito ang tahanan ni Aman. Ayaw sumama ni Aman sa'yo. Ay, ang bata. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Papagalitan kita. Tigil. Anong ginagawa mo? Ate, kuya, hindi yun ang ibig naming sabihin. Naglalaro lang kami kay Aman. Oo, tama. Kuya, kami, na-miss lang namin si Amen. Kaya naparito kami para bisitahin siya. Hehe.
Yaw, alam ni Mama na nagkamali siya. Maaari mo ba akong patawarin? Pamilya pa rin naman tayo. Ayaw mo namang mawala ng lola si Amen, di ba? Ayaw mo namang mawala ng lola si Amen, di ba? Biyanan, pakiusap, magpigil ka naman. Wala siyang lola si Aman. Tyens. Huwag mong sabihin yan. Ikaw, sa puso ko, ang pinakamabuting manugang. Biyanan, nadadaya ba ang aking pandinig? Ano ang sinabi mo? Ang pinakamabuting manugang. Haha, Tyens, palagi kong inisip na kayo ni Yaw, ang perpektong mag-asawa, tunay na pinagtagpo ng langit. Noong naghiwalay kayo noon, matindi ang pagtutol ko. Noong nagkahiwalay kayo noon, matindi ang pagtutol ko. Talaga? Oo, ayun nga sa kasabihan. Ang manugang ay kalahating anak. Nanay, itinuring ka niya bilang sariling anak. Ha. Ah, ganun ba? Nanay, akala ko hindi mo ako pinapayagan na maging kasintahan ni Yaw. Nagkamali ako sa pagtingin sa'yo. Paano naman, Tianse? Ikaw ang manugang na pinakarespeto ko. Kung ganun ang sinasabi mo, nanay, at sinasabi mo ako ang pinakarespeto mong manugang, eh yung mga manugang ko, wala akong nakatanggap ng regalo na katulad ng sa kanila. Ano ba sila? Hindi sila makakapantay sa'yo. Mga, mapagmalaki lang sila. Tama ba? Oo, tama nga. Boss Xiao, hindi. Manugang, ako, ay lubos na walang kwenta. Walang silbi talaga. Ha. Oo, ikaw ang pangatlong manugang. Kailangan naming umasa sa'yo, ang anak ng pinakamayaman, para sa aming kinabukasan. Dahil magkakamag-anak na tayo, at ang magkakamag-anak ay hindi nagkukunwari, tama ba? Akala ko, hindi kayo gusto sa akin, dahil ako ang nagpaalis sa panganay na manugang. Ah, kasalanan niya yun. Ang aming Wang family, ay hindi na siya kinikilala. Kung ganon dahil nagsisi ka ng buong buo, hindi ko na ito ipagpapatuloy, pero may isa pa, ang pagpapatawad, ay nakasalalay sa kanya. Sino? Pangatlong manugang. Pero may isa pang tao, kung patatawarin niya tayo, ay lubos na nakasalalay sa kanya. Sino iyon? Pangatlong bayaw. Yaw. Sige, sabihin mo. Ako. Tama. Ang pinsalang idinulot nila sa'yo mula noong bata ka, ay laging nandyan. Oh, Yaw. Kasalanan ni Mama. Ako ay may kinikilingan. Pakiusap, patawarin mo ako. Yaw, sabihin mo ang nasa isip mo. Sa huli, ikaw ay magiging ang batang may bahay ng tagapagmana ng Xiao Group. Wala namang dapat katakutan. Si Yaw at ang ating manugang na lalaki ay talagang may magandang relasyon. Mukhang, kung maaari ko lang pasayahin si Yaw, kalahati ng yaman ng pamilya Xiao ay mapapasa ating pamilyang Wang. Ma, sa lahat ng mga taon, kung paano mo trinato si Chayans, Aman, at ako, nakita ko ang lahat, kung paano ang iyong buong pamilya ay nagpatira pa sa amin ng paghama at kahihiyan. Hindi ko makakalimutan kahit isang saglit. Hindi, Yaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang iyong sariling ina. Yaw, anong kalokohan pinagsasabi mo? Ako ang sarili mong ina. At alam mo pa na ikaw ang aking ina? Sa lahat ng mga taon, nakatingin ka ba sa akin? Nakatingin sa Chance o nakatingin sa Aman? Wang Mengyao, hindi mo dapat gawin ito. Hindi mo basta-basta makakalimutan ang sarili mong ina pagkatapos mong magtagumpay. Oo, kung gagawin mo ito, mag-uusap ang mga tao sa likod mo. Mag-uusap ang mga tao sa likod ko. Sa lahat ng mga taon, habang inuutusan mo ako at binubuli ang anak ko, hindi ba natatakot kayong mag-usap ang mga tao sa likod ninyo? Ngayon nakikita mo na maayos ang Chance at gusto mong makakuha ng bahagi. Ngayon ikaw ang sarili kong ina. Sa anong dahilan? Hindi ikaw. Tama na. Tumahimik. Simula ngayon, padadalhan ko ng pera sa bahay, bawat buwan, para bayaran ang pag-aalaga mo sa akin. Pero bukod doon, wala na ako. Kailangan gawin sa pamilya Wang. At huwag ninyong isipin ang paggulo sa Chance. Kung babalik kayo, huwag kayong magalit kung magiging bastos ako. Chance, may bigat ba ang sinasabi ko? Siyempre, may bigat ang mga salita ng asawa ko. Simula ngayon, ang ama natin ay walang mga lola sa ina. May lola lang sa ama. Ang pamilya Wang ninyo ay may kinikilingan. Hindi kami. Mahal namin siya at pangangalagaan siya habang buhay. Hoy, Wang Mengyao. Hindi pa ako patay. Ako ang sarili niyang lola. Walang utang na loob. Lola. Sa lahat ng mga taon, habang inuutusan ako ng buong pamilya ninyo at binubuli ang Aman, naisip mo ba na ikaw ang lola niya? Sinasabi na ang pagmamahal ng ina ay nagpapalakas sa kanya. Hindi karapat-dapat kang maging lola ng Aman. At hindi karapat-dapat kang maging ina ko. Walang utang na loob. Akala mo ba madali ang pagluwal sa iyo, pag-aalaga sa iyo, at pagpupunyagi?
Wukik siya, hindi pa ba sapat ang ginawa mong gulo? Wukik siya, tapos ka na ba? Kung dito ka ulit pupunta, para makialam sa buhay namin. Sinasabi ko, papalisin ko ang buong Wang family. Sa Jiangcheng. Hoy, sandali, bayaw. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Anong ina? Ang hindi nagmamahal sa anak, ina lang, nag-aalala siya sa yaw-yaw. Tayo ay pamilya. Pamilya. Oo, gaya ng kasabihan. Ang pagmamahal ng ina ang pinakamagandang pagmamahal sa mundo. Ang anak na walang ina ay parang damo. Pamilya tayo, sa huli. Tama. Basta kasama natin ang aman. Hindi ako naniniwala na basta-basta lang siya nila papansinin. Sumama ka sa lola mo. Wang ka talaga. Kumain ka ng kanin ng Wang family. Para lumaki. Isa ka sa amin. Ina, nasasaktan mo ang aman. Huwag kang umiyak, aman. Nandito ang mommy. Ina, sa harap ng bata, ayoko magsalita ng masyadong masakit. Pero kung patuloy kang aapi sa aman, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Ano ngayon? Ako ang tunay na lola ng aman. Ang mga assets ng Xiao Group. Dapat ay kalahati sa amin, ang Wang family. Anong karapatan mo para pigilan akong makita ang aman? Anong karapatan mo para pigilan akong makita si aman? Ikaw ang tunay na lola ni Aman. Pero nagampanan mo ba kailanman ang tungkulin mo bilang isang lola? Sa inyong pamilya Wang, si Aman ay palaging tinatrato ng malamig at walang pakialam, ni hindi mo nga siya pinapakain ng karne. Hindi ka lang nagpabaya sa pagprotekta sa kanya, nanood ka pa habang inaapi siya. Karapat-dapat ka pa bang matawag na lola niya? Aman, ako ito, ang lola mo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Hindi yan ang ibig naming sabihin. Dumating lang kami para bisitahin ang bata. Ha? Oo. Narito ba kayo para bisitahin ang bata, o para kunin siya? Wala ba kayong hiya? Ate, ma. Sa lahat ng mga taong ito, paano mo kami tinrato? Alam ng lahat ang sagot. Mula ngayon, maliban na lang kung talagang kailangan. Huwag na tayong mag-ugnayan. Ngayon ay Mid-Autumn Festival, gabi ng pagsasama-sama ng pamilya. Ayokong magkagulo sa harap ng bata. Ayokong lumala pa ang sitwasyon. Kaya pakiusap, pamilya Wang, magpakita naman kayo ng kahihiyan. Bayaw, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kung gusto nyo ang bata, edi bigyan nyo kami ng 50 milyon para sa sustento. Pagkatapos, ang bata ay wala nang kinalaman sa aming pamilya Wang. 50 milyon? Wang Hongmi, pamilya Wang, hindi makatarungan ang hinihingi nyo. Ma, si Aman ay anak ko. Ano na kinalaman niyo doon? Ang laging pinag-uusapan niyo ay sustento. Hindi ba kayo nahihiya na sabihin yan? Si Aman ay hindi kalakal at hindi siya. Isang bagay na pwedeng nyo lang bilhin at ipagbili kung kailan nyo gusto. Siya ay isang tao at siya ay anak ko. Hindi produkto ang Aman at hindi siya bagay na maaari mong ipagbili kung kailan mo gusto. Siya ay tao, ang anak ko. Ano ngayon? Magbayad ka. Xiao Tians, huwag mong kalimutan. Ikaw ay nagpakasal sa pamilyang Wang. At ang aman, siya ay dugo ng pamilyang Wang. Tama nga. Nako, sa ngalan ng langit, wala bang hustisya sa mundong ito? Ang batang ito ay nanghingi ng tulong sa pamilyang Wang. Kinakain ang pagkain natin sa loob ng maraming taon. Hoy, ikaw, kung hindi mo ibibigay, ang bata ngayon, magsasampa kami ng kaso sa ilegal na pagkakakulong. Talagang hindi makatuwiran ang ginagawa mo. Mom, ang pamilyang Xiao ay hindi tinatanggap dito. Mga gwardiya, dalhin mo sila palayo. Sandali, Yaw. Ako ang iyong ina. Ako ang lola ni Aman. Yaw. Bayaw, magkakamag-anak kami, bayaw. Aman. Simula ngayon, kasama ang mom at dad dito. Walang sinuman ang mag-aapi sa Aman. Yaw. Aman. Simula ngayon, nandito ako. Walang sinuman ang mag-aapi sa'yo. Umuwi na tayo at magdiwang ng pista ng gitnang tag-init. Tara na.